Mapagpalang umaga po sa inyong muli. Pagpalain po kayong muli ng Panginoon. Mahal po kayo ng Panginoon. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay muling dinako ng Panginoon sa inyong lugar upang magbahagi ng kanyang mabuting balita na sa atin po ay magdudulot ng kaligtasan, ng kagalingan, ng pagpapala, at anumang mabubuting bagay mula sa Panginoon ay inyo pong tatanggapin kung tayo po ay makikinig ng salita ng Diyos at ating pong patutuloyin sa ating mga puso at isasabuhay sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Mahal po kayo ng Panginoon, mga taga-Phase 5, mga taga-Lumang Palengke. Mahal na mahal kayo ng Panginoon. Lagi niyo pong tatandaan yan. At nais ng Panginoon, kayong lahat ay pagpalain niya. Kayong lahat ay maligtas at makapiling ng Panginoon sa kanyang kaharian. Subalit, kailangan po nating sundin ang Panginoon at ang kanyang mga sinasabi sa salita ng Diyos. Ako po'y mananalangin ng Panginoon. Salamat po at muli mong dinako sa lugar na ito ng Lumang Palengke upang mga taga rito mapagpala mo, Panginoon. At anumang espiritu na hindi mula sa iyo, pinapaalis ko sa lugar na ito. Inuutusan kong bumalik sa hell in Jesus' name. Kinakalagan ko ang espiritu ng pagpapala, ng pag-ibig, ng kaligtasan, ng kalayaan, ng kagalingan, ang sumabawat isa sa amin sa lugar na ito. Ikaw, Holy Spirit, ang mangusap sa amin. Ikaw lamang, wala na pong iba. And I command the mighty angels of God, palibutan ako. At binabalaan ko sino man manggugulo sa akin sa lugar na ito. In Jesus' name. Ito po'y gawain ng Panginoon, hindi gawain ng tao. In Jesus' name. Amen. Amen. Ang sabi sa Colossus 2:6, yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Ang sabi ng salita ng Diyos, yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Mga taga-Lumang Palengke, kayo po nakakaalam kung kayo po ay nakipag-isa na sa Panginoong Yesus. Ang tanging mong gagawin para makipag-isa sa Panginoong Yesus ay ikaw ay magpakumbaba, humingi ng kapatawaran sa lahat ng iyong mga kasalanan at sumampalataya sa Panginoong Yesus. Nandun ako kanina. Okay.
Tuloy lang muna ka, sir. Mga kapatid, mga taga-lumang palengke, mahal kayo ng Panginoon. Kagaya ng sinasabi ng salita ng Diyos na aking binasa, yamang tinanggap ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Mga kapatid, para tayo makipag-isa sa ating Panginoong Jesus, ang tanging mong gagawin ay magpakumbaba, magsisihan mo ang iyong mga kasalanan at sumampalataya sa Panginoong Jesus. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. Yun lang po ang gagawin ninyo, mga kapatid, upang masabi na tayo po ay nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Hindi ko po alam kung sino sa inyo ang nakipag-isa na sa Panginoong Jesus. Tanging ikaw at ang Panginoon ang tanging nakakaalam ng mga ito. Subalit, kung ikaw ay nakipag-isa na sa Panginoong Jesus, ang sabi na salita ng Diyos, mamuhay kayo ng pakikipag-isa sa Kanya. Kung hindi pa, kapatid, ito na yung pagkakataon, samantala ito pagkakataon na si Jesus ay papasukin mo sa puso mo, sa buhay mo. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Sapagkat kung hindi mo pa yun ginagawa, kapatid, napakalaking kakulangan. Praise God, praise God. Kung hindi pa natin tinatanggap ang Panginoon sa ating buhay, malaking kulang ang nasa buhay natin. Napakalaking kakulangan ang buhay natin, kapatid. Sapagkat kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, kapatid, hindi ka pa ligtas sa mga kasalukuyan. At huwag kayong mangyari na dumating sa atin ang kamatayan nang wala tayong relasyon kay Jesus. Nung tayo nabubuhay para sa mundong ito, huwag nawang dumating ang kamatayan sa atin, sapagkat kung dumating ang kamatayan na wala tayong relasyon kay Jesus, kapatid, hindi mabuti ang kalalagyan ng ating kaluluwa, sapagkat tanging ang pakikipag-isa sa Panginoong Yesus ang makapagliligtas sa bawat isa sa atin. Kung hanggang ngayon hindi ka pa tumanggap sa Panginoong Yesus, hindi mo pa siya tinanggap bilang Panginoon tagapagligtas mo, kapatid, huwag mo nang patagalin. Gawin mo na agad-agad. Agad-agad. Kung hindi mo magawa sumunod sa prayer mamaya, pagdating mo sa bahay, manalangin ka muna bago ka magluto, bago ka maglaba, bago ka gumawa ng anumang bagay sa buhay mo. Unahin mo muna ang kaligtasan mo. Yun ang pinaka-importante sa buhay ng tao, yung siya ay maligtas. Sapagkat sabi ng salita ng Diyos, aanin mo lahat ng bagay, kumapa sa iyo lahat ng bagay, subalit wala ka namang kaligtasan. Useless ang lahat ng bagay kung wala kang kaligtasan, kapatid. Kaya nga po, napakainam na hanggang tayo'y nabubuhay pa, tayo magpakumbaba sa Panginoon, tanggapin natin siya bilang Panginoon, tagapagligtas natin, nang sa gayon, tayo po ay makasiguro ng ating kaligtasan. Makasiguro tayo na yung ating kaluluwa ay pupunta sa heaven sa piling ng Panginoon. Sapagkat kung hindi po, kawawa yung ating kaluluwa na mapupunta sa hell.
Mga kapatid, wala pong ibang daan para tayo makapasok sa kaharian ng Ama, kundi sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Si Jesus na mismo nagsabi, "Ako ang daan." Ako ang daan, ang sabi ng Panginoong Yesus. Hindi sinabi ni Jesus, "Kami ang daan." Ang sabi lang ni Jesus, "Ako ang daan." Sa Diyos tayo makinig, huwag sa tao. Ang sabi ni Jesus, "Ako ang daan." Walang ibang daan para tayo makapasok sa kaharian ng Ama, kundi sa pamamagitan lamang ni Jesus. At kung hanggang ngayon, hindi mo pa siya pinapapasok sa buhay mo, hindi mo pa siya tinatanggap bilang Panginoon tagapagligtas mo, kapatid, you are in danger. You are in danger. Your soul. Kung wala kang relasyon kay Jesus, your soul is in danger. Walang kaligtasan ng kaluluwa ng sino man, walang relasyon sa Panginoong Yesus. Kapatid, si Jesus na mismo nagsabi, "Ako ang daan, ang katotohanan." Mga kapatid, huwag tayo maniniwala sa mga tao na nagtuturo ng hindi si Jesus ang tagapagligtas. Mga sinungaling po mga yan. At lahat na nagtuturo ng hindi si Jesus ang tagapagligtas, pananagutin ng Diyos. Lahat na nagtuturo at nagdadala ng kaluluwa sa hell. Sapagkat tani si Jesus lang ang magdadala sa atin sa kaharian ng Ama. Wala na pong iba. At sinabi ng Panginoong Yesus, "Ako ang buhay." Ako ang buhay. Kapatid, kung ang buhay mo ngayon, wala pang relasyon kay Jesus. Kapatid, kulang na kulang ang buhay mo. At hindi magiging sapat ang buhay mo kung wala si Jesus sa buhay mo. At sinabi ni Jesus, "Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Ang sabi ng Panginoong Yesus. So mga kapatid, galing na sa bibig ng Panginoong Yesus, ayaw pa natin pakinggan. Mas nakikinig tayo sa mga taong sinungaling kesa sa Diyos na nagkatawang tao na hindi kailanman nagsinungaling. Walang ibang tagapagligtas, mga kapatid. Walang ibang tagapagligtas. Hindi si Pedro, hindi si Pablo, hindi si Maria, hindi si pastor, hindi si father, hindi si sister, si brother, hindi si Muhammad, hindi si Allah, at sino pa man. Walang ibang tagapagligtas, kundi si Jesus Christ lamang. Kaya po mga taga Lumang Palengke, dahil mahal kayo ng Panginoon, pinapadala kami. Meron po akong mga kasamahan ngayon. Pinadala kami ng Panginoon sa inyong harapan upang paalalahanan kayo na hanggang ngayon na hindi nyo pa tinatanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ninyo. Kapatid, huwag mo palalagpasin ang araw na ito na hindi mo siya papapasukin sa puso mo, hindi mo siya tatanggapin bilang Panginoon tagapagligtas mo. Sapagkat ang kaluluwa mo ay nasa kapahamakan. Nasa kapahamakan at maraming napupuntang kaluluwa. Araw-araw namamatay, maraming mga taong namamatay araw-araw, hindi nakakapasok sa kaharian ng Ama sapagkat dininay nila si Jesus, hindi nila pinatuloy si Jesus sa kanilang mga puso. Only Jesus can save us. Wala na pong iba. Pag meron mga ngaral at hindi si Jesus pinapangaral, huwag po kayong magtatagal doon. Umalis agad kayo. Subalit kapag si Jesus ang pinapangaral, stay to it, listen to it, and apply it into your lives. Mga taga-Lumang Palengke, mahal na mahal ng Panginoon ng mga taga-rito. Kahit kami ayaw namin, subalit pag sinabi ng Panginoon,
pumunta kayo sa lumang palengke ng Phase 5 ng Bulihan, wala po kaming magagawa sapagkat kami po ay lingkod lamang ng Panginoon. Kami po ay sumusunod lamang sa Panginoon. Hindi pwedeng hindi kami sumunod sa Panginoon sapagkat yun ang Panginoon namin at yun din ang Panginoon ninyo, mga taga-Facebook yan. Ang sabi sa Colossus 2:7, magpakatatag kayo at isaling ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Dito, sinasabi ng salita ng Diyos, magpakatatag kayo at isaling ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Sinong Kanya? Sa Panginoong Yesus. Isalin natin ang buhay natin sa Panginoong Yesus. Kapatid, pag uwi mo sa bahay ngayon, bago ka magluto, bago ka maglaba, bago ka gumawa ng ibang bagay, mag-pray ka muna. Unahin mo muna ang kaligtasan mo. Unahin mo muna ang kaligtasan mo. Yun ang pinaka-importante sa buhay ng tao. Ang kanyang kaligtasan. What shall it profit a man if he gain the whole world but loses his own soul? Kaya nga po, mga kapatid, unahin natin ang kaligtasan natin. Mag-pray ka muna bago ka magluto, bago ka maglaba, pag uwi mo sa bahay. Unahin mo muna manalangin sa Panginoon, kausapin ang Panginoon, humingi ka ng tawad sa lahat ng kasalanan mo. For all have sinned. Lahat po tayo nagkakasala. Kami rin po, kagaya rin rin po nagkakasala. Subalit, tinitiyak namin sa inyo na kapag kami nagkasala, nauuna kaming humingi ng tawad sa aming mga kasalanan. At ang Panginoon handang magpatawad sa bawat isa sa atin. Kung iniisip ng sino man walang kapatawaran ang kanyang mga nagawang kasalanan, siya po ay nagkakamali at dinadaya ng Diablo. Sapagkat lahat po tayo kayang patawarin ng Diyos, gaano man karumi, gaano man karami ang kasalanan mo, sa isang pagpapakumbaba mo lamang sa Panginoon, ikaw ay mapapatawad at mapapawid ang lahat ng iyong kasalanan. Hindi ba napakaganda nun, kapatid, na tayo sa kabila ng kahinaan natin, sa kabila ng paulit-ulit natin pagkakasala, ang Panginoon ay handang magpatawad sa atin. Ang Panginoon handang makinig sa atin. Kaya nga po, ang sabi ng salita ng Diyos, magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo. Kagaya po ng napapakinggan ninyo, itinuturo dito tuwing Tuesday sa aming grupo, mga kapatid, isabuhay po natin yun. At tayo po ay magpakalakas, magpakatatag sa ating pananampalataya. Sapagkat lahat po tayo may mga pagsubok sa buhay. Lahat po tayo may mga pinagdadaanan sa buhay. Subalit, kapag meron ka ng relasyon sa Panginoon, kapatid, lahat ng pagsubok, lahat ng kabigatan, mapagtatagumpayan natin sapagkat hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Panginoon. Kasama mo ang Panginoon. At lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Lagi daw po tayo magpapasalamat sa Diyos sa anumang nararanasan natin, positive man o negative. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Sapagkat kung negative man at nagpapasalamat ka pa rin sa Panginoon, kapatid, ang ending po niyan ay magiging positive din.
Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabiyag ni inuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundo ito. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Mga kapatid, maraming tradisyon, maraming tayong pinamulatan katuruan sa mundong ibabaw na ito. Subalit, kung hindi si Jesus, ang ending ng mga turong yan, kapatid, huwag mong patagalin, iwaksin mo yan sa buhay mo. Ang panatilin mo lamang ay yung tungkol sa Panginoong Jesus. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay naging Kristo sa kanyang pagiging tao. Si Jesus, bagamat nagkatawang tao, yung kanyang pagka-Diyos ay hindi nawala sa kanyang katauhan. Kaya po ang Panginoong Jesus ang tanging tagapagligtas sa mundong ito. Walang ibang tao makapagliligtas sa kapwa niya tao, sapagkat ang lahat ng tao nagkasala, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tanging ang Diyos sa katauhan ni Kristo na nagkatawang tao ay bumaba sa lupa upang iligtas ang tao kagaya natin na makasalanan. Kaya po mga taga palengke, lumang palengke, lagi po tayong tumawag sa Panginoon. Hanggang ngayon, lagi tayong kinakatok ng Panginoon sa ating mga puso. Pagbuksan natin ang Panginoon. Pagbuksan natin ang Panginoon ng ating mga puso. At sa mga oras na to, bibigay ko sa aking kasamahan ang pangangaral na salita ng Diyos. Pasa mo. Hello mga kaibigan. Magandang umaga sa lahat ng nandito po, lahat ng mga tao na nandito.